Naghahanap ka ba ng tanda? Mapagpalang araw ng Lunes kapanalig, kapistahan ngayon ni Santa Juliana ng Nicomedia. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Dumating ang mga Pariseyo at nagsimulang makipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukan si Jesus at humingi ng isang makalangit na tanda. Nagbuntong hininga siya at sinabi, "Bakit humihingi ng palatandaan ng lahing ito? Talagang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito." Kaya iniwan sila ni Jesus at sumakay sa bangka patawid sa kabilang ibayong. Narinig natin sa mabuting balita ang paghingi ng mga Pariseyo ng isang tanda mula kay Jesus na nagpapakilala na siya ang sugo ng Diyos. Pero alam ni Jesus na sinusubukan lang siya ng mga ito dahil ayaw nilang maniwala sa Kanya. Mahirap talagang mapaniwala ang taong nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa katotohanan, di ba? Sa kabila ng pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit at mga himalang ginawa niya, nanatiling sarado ang puso at isipan ng mga Pariseyo. Ang kanilang mataas na pinag-aralan at kaalaman sa banal na kasulatan ay hindi naging daan para tanggapin nila ng buong puso at kababaang loob ang mensahe ng Panginoong Diyos. Kapanalig. Walang puwang ang katotohanan sa isang taong arugante at mapagmataas. Kahit pa nga nakikita niya ito ng harap-harapan. Nakakalungkot isipin, di ba? Minsan, ganito rin ang ating ugali in terms of our relationship with people. Walang puwang ang pananaw ng iba. Ikaw na lang lagi ang tama, ang nagtatrabaho ng mahusay, ang nagpaplano ng eksakto. Ito yung mga uri ng tao na akala nila ay umiikot ang mundo para sa kanila lamang. Masyadong mataas ang bilib sa sarili. Kapanalig, hindi naman masama ang bumilib sa sariling kakayahan, basta nasa wastong paraan. Hindi yung ilo-look down natin ang kapwa at pahahalagahan din natin ang kanilang kakayahan katulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili. The Lord only wants what is good for us. Pero minsan ay pinaiiral natin ang ating pride at itinataboy natin ang mga grasyang inilalaan ng Diyos para sa atin dahil sa ganitong pag-uugali. Lagi nating tandaan na ang Diyos ay mas higit pa sa ating mga kasalanan. He can transform our weaknesses, heal our pride, and change us into the persons He wants us to be. Siya ang Diyos ng buhay. No matter how low we may become, He will always reach out to us to lift us up. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban niya tayo ng kababaang loob at bukas na puso. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati
at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.